So, yun isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. And so, let us pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon, ako ay humihingi sa iyo ng iyong pagbigay ng anointing sa akin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw siya makita, malwalhati sa aking buhay, O God. Salamat po at ikaw siya maitaas, mapapurihan, Panginoon, sa aking buhay. In Jesus' name I pray, Amen. So, ito po yung pang-fourth na last words ng ating Panginoong Diyos bago po siya namatay sa krus. The title po ng aking ibabahagi sa ngayon is abandonment. So, sa passage po is makikita po natin sa Mark chapter 15 verses 33 to 34, sabi pa dito, At noon darkness came over the whole land until 3 in the afternoon, and at 3 o'clock Jesus cried out in loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which is translated by God, my God, why have you forsaken me? So, dito po is makikita natin that why was God responsible for the death of Jesus? Sapagkat ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng ating Panginoong Hesus upang ang bawat isa sa atin na nagkasala ay maligtas. So, kung makikita po natin na ang Panginoong Hesus ay gumawa ng paraan upang tayo po ay magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoong Hesus. And dito po is, may isa pa pong tanong dito na kung saan makikita po natin dyan, my God, why have you forsaken me? Sa tingin po natin, pinabayaan po ba ng ating Panginoong Hesus, ng ating amang nasa langit ang kanyang anak na si Jesus? Sa mga oras na iyon, bago po nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Hesus, pakiramdam niya siya ay iniwan at pinabayaan ng ating Diyos Ama. Kaya po kung mapapansin natin, in verse 34, sabi po niya dito my God, why have you forsaken me? Ang tanong, pinabayaan ba ng ating Panginoong Ama ang ating Panginoong Hesus? Yes, mga kapatid, pinabayaan ng ating Panginoong, ang ating Amang nasa langit ang kanyang anak, sapagkat nais ng Panginoong Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay maligtas sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen. So palakpakan natin ang Panginoong Diyos kasi napakabuti niya. Nag-sacrifice siya ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin na kung saan dapat this time malayo tayo sa ating Panginoong Diyos. But because of His life, nagsakripisyo ang Panginoong Hesus para sa atin na kung saan nagkasala, mga makasalanan before. But salamat sa Panginoong Hesus kasi naroon yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, lagi nating isipin na ang Panginoong Hesus ay patuloy na nagmamahal sa atin, and this time, mga kapatid, na inaalala natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Let's offer our life to serve Him. And also, mga kapatid, hindi po ako makakatayo dito. Hindi po ako magsasalita dito sa harapan nyo kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung ako lang, hindi ko po ito kaya. So, salamat sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang pagbibigay sa akin ng kalakasan na kung saan tumayo dito sa inyong harapan upang i-share ang kanyang mga kabutihan sa aking buhay. And unang puntos po dito is God the Father allow His Son to die on the cross because unang-una is He hates sin. Kaya kung makikita natin sa awit,
chapter 5, verse 4, ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain, di mo pinapayagan. So napakalinaw mga kapatid na ayaw ng ating Panginoong Jesus ng kasalanan. That's why naroon yung sakripisyo niya, naroon yung pagbigay niya ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. So wag natin itong sayangin mga kapatid. And also, number 2 points po is, kaya po nag-sacrifice ang ating Panginoong Jesus because He wants to save us from eternal death. So kung mapapansin po natin, kung hindi po ginawa ng ating Panginoong Jesus na siya po ay nagpapako sa krus, marahil tayo po ngayon ay mamamatay dahil sa mga kasalanan na ginawa natin. So kung iisipin po natin yon is nakita po natin sa krus ng Kalbaryo kung ano po yung dinaanan ng ating Panginoong Jesus. Naroon yung talagang niyura-yuraan siya. Naroon yung pinagtatadyakan siya, pinagmumura siya. Kung iisipin po natin kung tayo po ang nasa kalagayan na yon, it's really talagang napakasakit. But because of His life, but because of our Jesus Christ, He sacrificed His life para sa ating mga mahal niya. Para sa ating mga tao na kung saan is talagang inibig niya mula pa nung una hanggang sa ngayon. So let's offer our life mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. And sa pangatlo po is God wants us to be with Him one day. So napakaganda nito mga kapatid na kung saan is ninanais ng Panginoong Diyos na kung saan is one day makakasama natin siya dun sa kanyang kaharian. And napakasarap na sa pakiramdam na one day na ang ating Diyos na lumikha sa atin is makakasama natin sa kanyang kaharian. And hindi lang po yun, sapagkat may mga napakagandang tahanan na kung saan inilaan sa atin ng Panginoong, inihahanda niya tayo sa magandang tahanan na kung saan is naghihintay sa kanyang kaharian. And then, dito po ako magtatapos mga kapatid. Alam natin kung gaano ang hirap ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So in return, I would like to encourage you mga kapatid, nabalikan natin yung mga magagandang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Na even to the point na kanyang buhay ay kanyang inialay para sa atin. Upang sa ganun tayo po ay maligtas. Maligtas tayo sa kamatayan. Sa kasalanan na kung saan is nilinis niya tayo. Only Jesus Christ, yung life lang ng ating Panginoong Jesus, ang magiging kabayaran nito, mga kapatid. Pero makikita po natin doon na hindi po siya nagdalawang isip na ibigay o ialay ang kanyang buhay para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa Deuteronomy chapter 10, verse 12, sabi po dito, serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So yun mga kapatid, let's offer our heart mga kapatid sa pamamagitan po ng pag-serve sa ating Panginoong Jesus, sa pagpapagamit sa kanyang ministeryo na kung saan maluluwalhati po natin ang Panginoong Jesus. At salamat po sa ating Panginoong Jesus sa oras na ito kasi I know that God moved in our life. So salamat po at doon po ako nagtatapos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.